susi sa tagumpay dito sa Facebook bilang isang content creator. Ito talaga ang pinapangarap ng karamihan kaya pumasok sila dito sa Facebook bilang isang content creator. Pero alam nyo ba na hindi yan basta-basta ibibigay ni Facebook nang walang kahirap-hirap, yung hindi ka mag-i-effort. Kaya dapat meron talaga tayong gagawin. So ito ang kailangan natin gawin para talaga magtagumpay tayo dito. Una, gumawa ng original na content. Ito na ngayon ang pinapaboran ni Facebook. Kapag nag-upload ka dito ng mga repost, mga kinuha mo lang hindi sa'yo, ang mangyayari, magkaka-violations ka. At kung monetize ka, madi-demonetize ka. So, ganyan nakahigpit ngayon si Facebook. At pangalawa naman, inaalam mo kung paano mag-improve dito. Dahil dito, laging may update, laging may mga pagbabago. So, dapat sumabay din tayo. So, dapat araw-araw nag-i-improve tayo. Hindi yun kung ano tayo sa umpisa, hanggang ngayon, ganun pa rin dahil walang mangyayari. Kung sa umpisa nag-random ka at walang nangyari, siguro panahon na habang tumatagal mag-isip ka kung ano yung gagawin mo na para ka umangat at magtagumpay dito. Kung kinakailangan na magkaroon ka ng niche, so humanap ka ng niche na yun na ang gagawin mo. Dahil ito ang isa sa mga susi para talaga magtagumpay dito. At pangatlo, natututo ng mga strategy, technique, mga style. So, kailangan din natin yan dahil syempre ngayon, kailangan na natin ng qualified views para talaga kumita yung content natin. So, kailangan natin ng mga diskarte, technique, style sa ating content para talaga ito magustuhan ng mga audience. So, kailangan natin ang ating content na pagandahin. Hindi lang na basta may mai-upload tayo na content, yun na yun. So, kailangan talaga ngayon na yung pagandahin na ang content, yun talagang engaging na talagang magugustuhan na ng mga audience na papanoorin talaga nila hanggang dulo. At ang pang-apat naman, yung matuto ka rin mag-observe, hindi yung gumagawa ka lang ng content. So mag-observe ka rin sa mga ginagawa ng kapwa mo content creator, kung bakit sila umangat, kung bakit sila nagtagumpay. Hindi naman ibig sabihin na kailangan mo silang gayahin sa lahat ng mga ginagawa nila dahil iba sila, iba ka. So, ang gawin mo, kung may natututunan ka sa kanila, i-apply mo sa paggawa mo ng content para din makatulong at umangat ka. Kailangan meron ka rin sariling brand mo, style mo, na doon ka tatatak, na doon ka makikilala ng mga tao. So, hindi natin pwedeng gayahin sila. Ano lang natin, gawin lang natin silang guide at inspirasyon. At ang panglima naman, dapat sumusunod ka sa mga policy at guidelines dahil kahit pa gaano kaganda ng content mo, mataas ang views, maraming engagement, kung meron naman itong mga violations, so mahihirapan ka rin umangat. Importante dito na inaalam natin ang policy at guidelines dahil kapag may nilabag tayo, makaka-apekto ito sa ating account. Hindi tayo uusad. So talagang kapag may violations tayo, hindi tayo aangat. So mas lalong yung parang hindi na tayo magiging visible, mas lalong bababa ang reach natin. So kailangan mag-ingat kapag may violations, i-delete agad. Kailangan talaga malinis yung account natin dahil yan ang magiging susi para magtagumpay tayo. At ang panghuli naman, ito yung pinaka-importante, dapat masipag ka at marunong magtiyaga. Ito ang pinaka-importante na katangian ng isang content creator na magdadala sa kanya sa tagumpay. Ang sipag ay hindi isang araw lang na sipag. So, kailangan araw-araw na sipag. Hindi isang araw na sipag, aangat ka na. Araw-araw na sipag, araw-araw na paggawa ng content, at yung mahaba ang pasensya mo, marunong kang magtiyaga. Dahil ang tagumpay dito ay hindi instant. Hindi ibig sabihin na kapag nag-turn on ka na sa professional mode mo, nag-upload ka na, yun, aangat ka na. Nagka-viral ka lang, aangat na. Ang tagumpay talaga dito ay may proseso, pinaghihirapan, pinagsusumikapan. So, hindi isang araw lang na pagsisipag mo dyan. Araw-araw na sipag at yung pagtsatsaga mo dito na kahit na walang views, kahit walang kita, nag-a-upload ka pa rin. So yan ang gusto ni Facebook, yung talagang determinado ka kahit na maraming pagsubok na pinagdadaanan. So yun lang, sana na-inspired kayo. Thank you for watching.